Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1481, masalimuot na sitwasyon. Napatingin ang mga tao sa paligid habang kumikislap ang silhouette ng Watchers. Lahat, nakita mo kung gaano kasama ang Imperial Assassin Union. Gusto nilang sakupin ang Bahuang Province at Jiuyu. Sabi ng ama ng tagamasid bago idinagdag. 5 emperador ang namatay ngayon, kasama nila, ang mga emperador ng Church of the Seer, ang Sunset Pavilion, ang Magic World Heavenly Palace, at ang Fire Mountain ay 4 na maimpluwensyang imperial na grupo. Wala na silang mga emperador para protektahan ang kanilang sarili. Alam kong marami sa inyo ang susubukan na salakayin ng Imperial Assassins Union para sa paghihiganti, ngunit kailangan kong balaan kayo, kung aatake kayo, o kung makikipag-ugnayan kayo sa Imperial Assassin Union para salakayin ang mga sugatang grupong ito, baka pagsisihan ninyo ito. Nagulat ang lahat. Naantig din ang mga nawalan ng kanilang mga emperador. Sinasabi sa kanila ng ama ng mga tagamasid na paprotektahan niya sila saglit at kailangan nilang bumagsak sa Huangchi Layer kung ayaw nilang mahulog at mawala ang kanilang mga grupo. Bukod dito, ang mga emperador mula sa Chifeng Mountain at Island of the Thunderbirds ay nasugatan din at nangangailangan ng oras upang makabawi. Kung may umatake sa kanila, ituturing silang bahagi ng mga kasabwat ng Imperial Assassin Union. Idinagdag ng ama ng tagamasid sa malamig na paraan. Nais ng Imperial Assassin Union na kontrolin sina Bahuang at Jiuyu, na hindi mapapatawad. Delikado ang sitwasyon sa Bahuang at Jiuyu. Ginamit ng Imperial Assassin Union ang kanilang buong lakas sa pag-atake ngayon. Umaasa ako na ang lahat ng mga emperador ay maaaring makipagtulungan at labanan ang karaniwang kaaway na ito. Alis na ako ngayon. Magkikita tayong muli. Pagkatapos ay kumikislap ang silweta ng ama ng mga tagamasid, at umalis siya kasama ang lahat ng iba pang tagamasid. Matagal nang umiral ang Watchers. Ang mga emperador ay walang ibang pagpipilian kundi ang magkapit kamay at makipagtulungan sa mga Watchers sa ngayon. Sa sobrang aktibo ng Imperial Assassin Union, maaaring magkaroon ng isa pang sakuna. Sabi ng matandang lalaki sa tabi ni Lin Fang pagkaalis ng lahat. Siya ay umubo at inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang bibig, ngunit nakita pa rin ni Lin Fang na siya ay umuubo ng dugo. Master, may sakit ka pero, naparito ka pa rin para protektahan kaming mga nakababata. Hindi ko makakalimutan iyon. Sabi ni Lin Fang. Noon pa man ay alam na ni Lin Fang na siya ay isang kamanghamanghang cultivator. Emperor Wu Tianjian man siya o hindi mahalaga, isa na siyang may sakit na emperador ngayon. Umiling ang matanda at ngumiti. Noon, pinrotektahan din ako ng ama ng mga tagamasid. Hindi lang ikaw ang pinunta ko ngayon. Tumanggo si Lin Fang. Noong bata pa ang matanda, umiral na ang Imperial Assassin Union at ang Watchers. Pupunta ako ngayon. Sabi ng matanda na tumanggo kay Lin Fang. Tapos tumalikod na siya at umalis. Pagkatapos nito, nagsimulang umalis ang mga tao. Wala nang saysay ang seremonya ng kasal dahil patay na si Qian. Si Zhu Biao ay mukhang nalilito. Iyon ang kanyang kasal ngunit patay na si Qian. Hindi naman siya malungkot, para bang may namatay na estranghero. Kahit na nagkaroon siya ng amnesia, dapat ay nalungkot siya sa pagkamatay ni Qian. Boom! Sa sandaling iyon, napuno ng hangin ang napakalakas na chi, isang katamtamang antas na chi ng emperador. Naisip ng karamihan. May nakita silang silweta na papalapit kay Emperor Sikong. Nakatingin siya kay Emperor Sikong, pagkatapos ay pinasabog niya ang ulo ni Emperor Sikong, at nagkalat ang kanyang kaluluwa. Ngayon ay hindi na siya makakabalik sa buhay. Dumating na ang katamtamang antas na emperador mula sa Sikong clan. Naisip ng karamihan. Malamang iyon ang katamtamang antas na emperador ng Sikong clan. Mukhang kinasusuklaman ng Imperial Assassin Union ang Sikong clan at ang Qi clan. Pinatay nila si Emperor Sikong, Qian at gusto nilang patayin si Emperor Qi. Sabi ni Emperor Dong. Tumingin siya kay Emperor Wen at sinabing, pinigilan mo ang mga tao na protektahan si Emperor Sikong nang salakayin siya ng Imperial Assassin Union. Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mo bang ipahiwatig na ang Wen clan at ang Imperial Assassin Union ay nagsanib kamay? Sabi ni Emperor Wen na nakangiti sa malamig na paraan. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang nag-organisa ng piging, at ang lahat ng mga emperador ay nalasan bukod sa iyo. Mas marami ka sana pero hindi mo ginawa. Pinatay ng Imperial Assassin Union si Qian. Galit na sigaw ni Emperor Dong. Hindi ibig sabihin na ang Qi clan ay walang kinalaman sa kanila. Malamig na sabi ni Emperor Wen. Mukhang nagalit si Emperor Dong. Tapos na ang piging. Pwede na kayong lahat umalis. Ang dapat sana ay isang masayang pangyayari ay nauwi sa isang trahedya. Galit na galit si Emperor Dong habang sinulyapan niya si Emperor Wen, Emperor Yu, Lin Fang at ang iba pa. Lahat tayo ay nalasan dito sa Qi Empire at ngayon ay pinapaalis mo kami. Napakawalan Jia. Sabi ni Emperor Wen na malamig na nakangiti. Tumingin siya kay Zhu Biao at sinabing, Zhu Biao, narinig mo ang sinabi ng Qi clan. Pareho kami nang iniisip ni Emperor Yu, naloko ka. Patay na ang nagtrato sa iyo ng masama kaya umalis ka na. Boom! Naglabas si Emperor Dong ng nakakatakot na Qi. Emperor Dong, ikaw ay isang katamtamang antas na emperador ngunit hindi mo man lang naprotektahan si Qian. Sigaw ni Emperor Wen ng napakalakas. Napatingin ang lahat kay Emperor Dong, kaya naalala niya ang kanyang Qi at malamig na sinabi. Napakabastos mo.
Namatay si Qian at patuloy mong pinapahiya ang pamilya ko, pinapahiya mo pa si Qian na patay na. Hayaan ang mga patay na magpahinga sa kapayapaan. Alam naman ng lahat na hindi namin gusto ang isa't isa. Kaya kung ipahiya ang patay mong anak kung gusto ko. Nasa imperyo mo ako ngayon, kaya kung gusto mo akong patayin, sige. Sabi ni Emperor Wen. Tila sinasadya niyang galitin si Emperor Dong. Mukhang galit na galit si Emperor Dong ngunit hindi umatake. Umalis ka na sa imperyo ko. Huwag mong kalimutan na inimbitahan mo ang lahat dito. Hindi pa rin tayo gumagaling sa ating lason. At ngayon gusto mong umalis tayo. Nakakatawa ka, sabi ni Emperor Wen. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Biao at sabi, Zhu Biao, kahit na amnesia ka, maaari ka pa rin gumawa ng sarili mong mga pagpipilian. Ang iyong guro ay naging malapit sa Chiklan, at ngayon ay naging kasangkapan ka na nila. Hindi inilarawan ng maayos ng iyong guro ang relasyon mo kay Linfang. Kung pupunta ka sa lalawigan ng Bahwang at magtanong sa mga tao, sasabihin nila sa iyo ang totoo at malalaman mo ang mga kasinungalingan ng iyong guro. Mukhang nagulat si Zhu Biao. Sa katunayan, sasabihin sa kanya ng mga tao sa Bahwang ang totoo. Bayaw, nagtitiwala ka ba sa iyong guro o sa ibang tao? Sabi ni Emperor Dan na walang pakialam. Nanatiling tahimik si Zhu Biao ng ilang segundo at sa wakas ay humiling. Guro, kailangan ko ng oras para mag-isip. Kailangan ko ng oras mag-isa, kaya pupunta ako. Pagkatapos, kumislap ang silwete ni Zhu Biao, at umalis siya. Nagulat si Emperor Dan at sinulyapan si Emperor Wen sa malamig na paraan. Lahat, si Emperor Dong ay may mga bagay din na gagawin. Hindi na natin siya dapat istorbohin pa. Unti-unting kumakalat ang mga epekto ng lason. Siyempre, hindi pa rin natin kayang maging pabaya. Sabi ni Emperor Wen. Pagkatapos ay kumaway siya kay Emperor Yu. Mga emperador mula sa Dev Amara Palace, ng Sixth Desir, ng Chifeng, sabay na tayong pumunta. Sabi ni Emperor Yu, ito ay magiging isang malaking kasiyahan. Sabi ni Emperor Dev Amara. Hindi rin tumanggi ang ibang mga emperador. Tara na, sabi ni Emperor Yu kay Linfang at sa iba pa. Tapos, umalis na sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, umalis din ang Sugo at ang mga binata. Magulo ang eksena. Maraming mesa, baso, at plato ang nabasag. Ang pagkain at alak ay nalaglag sa lupa. Naikuyom ni Emperor Dong ang kanyang mga kamao. Si Emperor Qi at ang katamtamang antas na emperador mula sa Sikong Clan ay nakatayo sa tabi niya. Biz. Biglang may silweta na bumaba mula sa langit. Kamukha ni Emperor Dong ang taong iyon. Anong nangyayari dito? Galit na tanong ng emperador mula sa Sikong Clan. May dalawang tao na hindi natin mahanap. Sabi nung taong yun. Yung mga pumatay sa anak ko at kay Qian. Galit na tanong ng emperador mula sa Sikong Clan. Tumango naman ang isa at naikuyom din ang mga kamao. Nakakatawa. Ang dalawang Zun Cultivator ay naging mga emperador, alam mo iyon. Malamig na sabi ng emperador mula sa Sikong Clan. Wala kaming magawa. Sa tingin mo ba nakinig sila sa akin kung sinabi ko sa kanila na huwag patayin si Qian at ang iyong mga tao? Paliwanag niya. Ang emperador ng Sikong Clan ay patuloy na nakatingin sa kanya sa malamig na paraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1482, Pagpapalakas kay Linfang. Ang mga ulap ay gumugulong sa kalangitan habang si Emperor Yu ay nasa harap ni Linfang at ng iba pa. Si Emperor Yu, Emperor Wen, Emperor Dave Amara at ang iba pa ay nakipag-alyansa at naging mabuting magkaibigan. Ang Sixth Desir Empress ay nasangkot noong sinusubukan ng Chiklan na patayin si Meng Qing sa pulong ng mga emperador at pagkatapos ay nasugatan si Emperador Chifeng at naantig matapos sumang-ayon si Emperor Yu at ang iba pa na manatili sa kanya. Emperor Yu, sigurado ka ba na ang mga alaala ni Zhu Biao ay hindi seliado o nasugatan? Pinag-uusapan ng mga emperador ang kalagayan ni Zhu Biao. Walang duda. Kahit na tinatakan ng isang medium-level na emperor ang kanyang mga alaala, madarama ko ang isang espesyal na lakas sa kanyang makajos na kamalayan. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Nanatiling tahimik si Emperor Wen ng ilang segundo, tila naguguluhan siya. Bamulong siya. Hindi nakakagulat na nawawala ang kanyang mga alaala. Narinig ko ang tungkol sa isang espesyal na kasanayan na nauugnay sa memorya. Ginagamit ito ng mga nagsasagawa nito upang makalimutan ang lahat maliban sa paglilinang, sa ganoong paraan, nakatuon lamang sila sa paglilinang. Sabi ni Emperor Wen. Maraming kakaibang bagay sa mundo ng paglilinang. Sabi ni Yiren Lei na nakangiti kay Linfang. Si Zhu Biao ay isang malakas na cultivator. Kung nag-aaral siya ng mga bihirang kasanayan, maaari siyang maging napakalakas. Hindi katakataka na ang Chiklan ay lubos na nag-isip sa kanya at gustong pakasalan niya si Qian. Ngayon si Qian ay patay na at si Zhu Biao ay nag-iisa. Nakakalungkot kung mag-isa lang siya. Little Tian, matanda na rin ako. Dapat kang pumunta at hanapin si Zhu Biao. Maaari siyang manatili sa iyo at maglakbay kasama mo. Sabi ni Emperor Wen na nakangiti kay Wen Tiange. Ha? Tumiti ng pilit si Wen Tiange. Napatingin din ang ibang mga emperador sa kanilang mga alagad. Tumiti si Emperor Dave Amara at sinabi. Lahat tayo ay may ilang mga babae at lalaki, dapat silang makipagkaibigan sa isa't isa. Outstanding silang lahat. Magandang ideya. Nakangiting sabi ni Emperor Wen. 3 babae ang naroon. Yiren Lei, Feng Zuan at Feng Li. Lahat sila ay napakaganda. Kung gusto nila,
Wala akong pakialam. Sabi ni Emperor Chifeng na nakatingin kina Feng Ling at Feng Zuan. Ang Chifeng Mountain ay medyo mahina at si Emperor Chifeng ay nasugatan, kaya masaya siyang magkaroon ng mas mabuting relasyon sa iba. Guro, mananatili ako sa iyo. Sabi ni Feng Ling kay Emperor Chifeng. Si Emperor Chifeng ay mukhang matanda at pagod, mayroon pa siyang mga kulubot ngayon. Bata, lumalaki ka na kaya kailangan mo ng magandang pamilya. Sabi ni Emperor Chifeng habang hinahaplos ang ulo ni Feng Ling. Little Zuan, sabihin mo sa amin kung sino ang gusto mo at aayusin namin ang lahat. Sabi ni Emperor Chifeng na nakatingin kay Feng Zuan at nakangiti. Tumingin si Feng Zuan sa mga kabataang lalaki sa paligid niya at umiling. Guro, ayaw kong isipin ang mga bagay na iyon. Nakakatuwang babae. Sabi ni Emperor Chifeng na umiling at nakangiti. Yi Renlei, sino ang gusto mo? Tanong ni Emperor Wen kay Yi Renlei. Alam ni Yi Renlei ang Kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion skill, kung siya ay nagpakasal sa isang binata mula sa kanyang angkan, ang binata ay makikinabang lamang mula dito. Umiling ang guro ni Yi Renlei at ngumiti. Mayroon na siyang lalaki, sana hindi ka masyadong nabigo. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Lin Feng. Nahiya si Lin Feng at napatingin din kay Yi Renlei. Tumiti si Yi Renlei at yumuko sa harap ni Emperor Wen. Huwag mo akong sisihin. Haha, nakikita ko. Nagtataka ako kung sino ang gusto mo. Dapat ay outstanding siya. Tanong ni Emperor Wen. Master, parang ayaw niyang sabihin ko ang pangalan niya. Sorry. Sagot ni Yi Renlei. Lalong naging curious si Emperor Wen, pero tumawa lang siya at hindi na nagpumilit. Sa kasamaang palad, sana makasali ka sa clan ko. Sabi ni Emperor Wen na umiling. Tumingin siya kina Wen Tiange at Wen Aozu at sinabi. Ano naman sa inyo? Pareho kayong outstanding. Maraming bagay ang nagbago sa Bahwang. Bukas ang daan patungo sa banal na lungsod kaya dapat kang magsanay ng paglilinang, maging mas malakas at pagkatapos ay mas mataas ang iyong pagkakataon na magtagumpay. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti sa kanila. Tumanggo ang lahat. Guro, kung pupunta tayo sa banal na lungsod habang ang ilan sa ating mga emperador ay nanghihina, ano ang mangyayari? Tanong ni Xiao Yu kay Emperador Deva Mara. May mga taong babalik din. Ang ilang mga tao ay hindi pupunta sa banal na lungsod at magiging mga emperador pa rin. Lahat ay posible kaya huwag mag-alala. Basta ingatan mo ang sarili mo. Sagot ni Emperor Deva Mara. Ang patuloy na paglalakbay at umalis sa Qi Empire. Lahat, nasa Tianwen Empire tayo, mananatili tayo dito ng ilang araw. Dapat akong kumilos bilang isang host habang nandito tayo. Nakangiting sabi ni Emperor Wen. Ang Tianwen Empire ay kung saan nakatira ang katamtamang antas na emperador ng Wen clan. Mabuti. Wala akong plano. Mukhang magandang ideya ang holiday sa Tianwen Empire. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Nagkalat ang Tiantay, kaya maaaring magpalipas ng oras si Emperor Yu kahit saan. May mga bagay akong kailangang gawin. Aalis na ako. Si Emperor Deva Mara at ang Empress ng Sixth Desire ay hindi gustong manatili, gusto nilang bumalik sa Bahwang. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, sa bulubundukin ng Tianwen Empire, mayroong 2 silweta sa isang lambak. Emperor Yu at Lin Feng. Si Hao Qinglin at ang iba ay nasa malayo kasama sina Feng Ling at Feng Zuan. Lin Feng, napakadaling pag-aralan at unawain ang Earth Abstruse Energy dahil halos palagi tayong nasa lupa. Damhin ang lakas ng lupa, pakiramdam ang sigla nito, ang pagkakaroon nito. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Feng na naka-cross-leg sa harapan niya. Guro, naiintindihan ko ang konsepto ngunit ang pag-unawa dito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sagot ni Lin Feng. Sige, ang iyong mga paa ay dapat na nakadikit sa lupa, tuturuan kita kung paano ito maramdaman. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Tumanggo si Lin Feng. Ipinatong ni Lin Feng ang kanyang mga paa sa lupa at naramdaman ang mga pintig ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng mahiwagang sensasyon si Lin Feng, para bang ang lupa ay buhay at humihinga. Bigla, nakaramdam ng panganib si Lin Feng at bumalik. Ang ilang mga tunog ay nagmula sa lupa, at ang mga matatalas na enerhiya ay tila lumilipat patungo sa kanya. Biz. Matapos lumayo si Lin Feng, lumitaw ang isang bitak kung saan siya unang nakatayo. Nagpatuloy ito sa pagkaluskos sa ilalim ng kanyang mga paa at muli siyang lumayo. Lalong tumitindi ang sensasyon. Umakyat ang alikabok at lumitaw ang mga naglalakihang bunganga at mga kanyen. Tila nag-iipon ang mga enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa habang pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Lin Feng. Si Lin Feng ay gumagalaw ng may kaba. Ang kanyang mga pananaw ay naging mas talamak habang siya ay umiiwas sa mga pag-atake, ngunit kailangan niyang maging mas mabilis kung ayaw niyang gumanap bilang biktima. Pagkaraan ng maikling panahon, ang lupa ay puno ng nakanganga na mga sugat. Maraming pag-atake ang naiwasan ni Lin Feng. Pagkatapos ng 7 araw, hindi pa rin tumitigil sina Lin Feng at Emperor Yu. Ang mga meteorite ay bumagsak na ngayon mula sa langit. Ang mga meteorites ay nagpatuloy sa pagpuntirya kay Lin Feng dahil ang kalangitan ay ganap na nadistorbo, na ginagawang mukhang nagbabala. Sister, napakabait ni Emperor Yu kay Lin Feng. Sabi ni Feng Ling na nakangiti kay Feng Zuan. Ganyan din ang teacher namin. Dapat tayong maging mas malakas at gantihan ang ating guro. Sabi ni Feng Zuan na nakangiti kay Feng Ling sa malumanay na paraan. Talaga.
Sabi ni Fang Ling na tumatango. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang panonood kay Emperor Yu na nagtuturo ng mga prinsipyo ng cultivation ni Lin Fang. Maaari rin silang matuto sa pamamagitan ng panonood. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1483, Celestial Walls Manor. Pagkalipas ng 3 buwan, si Lin Fang ay nasa bulubunduking iyon pa rin, na ngayon ay naka-cross-legged at nakatutok. Hindi na siya nakikipaglaban sa lupa, ngunit nararamdaman pa rin niya ang bawat pintig nito. Para siyang naging bahagi ng mundo. Phew. Huminga ng malalim si Lin Fang at tumayo. Nagsimula siyang maglakad at gamulong ang mga enerhiya sa paligid niya. Ang mga kanyan ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa lakas ng kanyang pag-iisip, inukit ni Lin Fang ang isang napakalaking salita sa lupa sa anyo ng mga kanyan, lupa. Ang mga enerhiya ng lupa ay matatag at kahanga-hanga. Bulong ni Lin Fang. Mayroon siyang dilaw na earthy aura sa sandaling iyon na parang armor. Gayunpaman, kapag naisip niya ang tungkol sa ibang bagay, nawala ang baluti. Hindi masama, sa 3 buwan, level 8 na ang Earth Abstruse Energy ko. Ngayon ay kailangan kong abutin ang aking Fire Abstruse Energy. Isip ni Lin Fang. Sinulyapan niya si Emperor Yu sa malayo at ngumiti. Guro, napakagaling. Malapit ka nang pumunta sa banal na lungsod. Dadalhin kita sa ibang lugar at pagkatapos ay sa tingin ko ay makakabalik tayo sa Tianjin City at magtitipon kasama ang iyong mga kapwa alagad. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Pagkatapos, tumingin siya kina Fang Ling at Fang Zuan. Bumalik ang iyong guro sa Chifeng Mountain at hiniling sa akin na alagaan ka, kaya dapat kang sumama sa amin ni Lin Fang. Salamat, Emperor Yu. Magalang na sagot nilang dalawa. Tara na, sabay silang bumangon sa hangin. Si Hao Qinglin at ang iba pa ay wala na. Guro, saan tayo pupunta? Tanong ni Lin Fang na nakatayo sa isang ulap. May isang sinaunang lungsod sa Tianwen Empire. Mayroong isang manor doon, ang may-ari ay isang hindi kapani-paniwalang malakas ngunit maingat na emperador ng paglilinang. Wala talaga siyang pakialam sa mga makamundong gawain. Sa kanyang asyenda, may mga pader na makakatulong sa mga cultivator na mapabuti ang kanilang pag-unawa sa dakilang puwersa ng lupa at langit. Ang pangalan ng lugar ay ang Celestial Walls Manor. Sagot ni Emperor Yu, ang grupo ng mga tao ay naglakbay sa kalangitan sa isang ulap. Kahit dumaan ang mga tao, hindi nila ito makita. Tulad ng sinabi ni Emperor Yu, ang Celestial Walls Manor ay nasa isang maliit na sinaunang bayan, sa isang maliit na bansa ng Tianwen Empire. Pagkarating ni Emperor Yu at ng iba pa sa maliit na lungsod, napagtanto nila na ang mga tao sa lungsod ay may mababang antas ng paglilinang. Karamihan sa kanila ay Zuan level o Tian level cultivator, habang ang Zun cultivator ay napakabihirang doon. Ika-6 na layer ng Zunchi. Galit na tumingin kay Lin Fang ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at inilabas ang kanilang chi sa di kalayuan. Napansin din nilang medyo malalakas ang iba. Hindi nila makita kung gaano kalakas si Emperor Yu. Paano kaya maraming tao ang pumupunta sa Celestial Walls Manor sa mga araw na ito? Bulong ng binata na nakapansin sa kanila. Kahit nabamulong siya, narinig siya ni Emperor Yu at ng iba pa. Ang mga taong iyon ay mga tag-aron, kaya hindi sila sanay na makakita ng napakaraming malalakas na cultivator. Ito ay pareho bawat daang taon, ang mga tao ay pumupunta dito upang pag-aralan ang lakas ng lupa bago pumunta sa banal na lungsod. Sagot naman ng isa, nagulat si Lin Fang, kahit na sikreto ang lugar na iyon, mukhang maraming tao ang nakakaalam nito. Makalipas ang maikling panahon, nakarating na sila sa harap ng gate sa isang napakalaking mansyon. Ramdam na ni Lin Fang ang hindi kapanipaniwalang lakas nito. Ang lugar na iyon ay parang isa sa lupa at langit. Lin Fang, dumating na kami. Pumasok ka mag-isa at tumutok sa pag-aaral ng mga pader. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Fang at sa iba pa. Tapos, nawala siya. Pumasok tayo. Sabi ni Lin Fang kina Fang Zuan at Feng Li. Pumasok sila sa bahay, at walang pumihil sa kanila na pumasok. Naglakad sila sa main alley at may nakita silang mga tao sa harapan nila. Ang pangalan ko ay Lin Fang, pumunta lang ako sa Celestial Walls Manor para pagmasdan ng mga dingding. Sabi ni Lin Fang. Tumiti ang isa sa mga kabataang lalaki kay Lin Fang at sinabi. Ginagamit na sila ng ilang tao. Bumalik ka sa ibang araw. Napakalayo kasi namin at wala kaming masyadong oras. Kung may kailangan kaming bayaran, sabihin mo lang sa amin. Magalang na sabi ni Lin Fang. Ang Celestial Walls Manor ay isang lugar na itinago ng isang emperador. Si Lin Fang ay isang panauhin, kaya kailangan niyang maging magalang. Walang presyo. Maaring dumating ang mga tao, at masaya kaming may mga bisita. Sa normal na mga pangyayari, hahayaan kita ngunit ngayon ay talagang hindi magandang panahon. Mas maganda kung maghintay ka ng ilang araw. Matutulungan kitang maghanap ng matutulugan, pati na rin ng pagkain at inumin. Magalang na sabi ng binata. Siya ay mula sa asyenda, kaya kailangan niyang maging magalang sa mga bisita. Si Lin Fang ay mukhang bigo. Hindi ba ito isang maginhawang oras? Nagsisinungaling ka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isang silhouette ang lumitaw sa labas ng manor. Isang binata na malamig na nakangiti at naka-cross arm sa dibdib. Tumingon si Lin Fang at nakilala ang binata. Tumiti siya at sinabi, kapatid na Xiao Yu. Brother Lin, ang Celestial Walls Manor ay nilikha ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na cultivator. Kahit sino ay maaaring pumunta at gamitin ito ayon sa gusto nila.
Walang bagay na maginhawa o hindi maginhawang oras dito. Nagsisinungaling siya sa'yo. Walang pakialam na sabi ni Xiaoyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata habang nakatitig kay Xiaoyu. At ikaw ay isang makasalanan. Sabi ng binata. Kumunat ang noo ni Linfang. Tama si Xiaoyu. Bakit gusto ng mga tao mula sa maliit na bayan na pigilan siya sa pagpunta? Ang lumikha ng lugar na iyon ay nagnanais na kahit sino ay magamit ito. Kaya ayaw mo lang akong pumasok. Sabi ni Linfang sa binata. Parang galit siya. Ang binata noong una ay magalang at magalang, kaya naniwala siya sa kanya, ngunit tila tama si Xiaoyu. Ano ang nangyayari? Sabi ko hindi pa ito ang tamang panahon kaya hindi ito ang tamang panahon. Umalis ngayon. Sabi ng binata. Biglang naglabas ng matatalas na enerhiya si Linfang. Brother Xiaoyu, ano ang nangyayari? Tanong ni Linfang. A month ago, may mga pumunta dito. Kilala mo na sila dahil nasa bangkot sila sa Chiair. Natagpuan sila ng mga lokal na mabait at sumang-ayon na pigilan ang ibang mga tao sa pagmamasid sa mga pader habang sila ay naririto. Ang mga taong gustong magkaroon ng mga pader para sa kanilang sarili ay ang lahat. Sabi ni Xiaoyu, agad na naunawaan ni Linfang. Ang mensahero at ang iba pa, napakatalino mo. Nakangiting sabi ni Xiaoyu, kaya hinahamak nila tayo. Sabi ni Linfang na malamig na nakangiti. Tila tulad ng ito. Sabi ni Xiaoyu na tumatango at nakangiti. Tumingon si Linfang at tumingin sa mga taga-ron. Sumasang-ayon ba ang lumikha ng lugar na ito na gawin mo ito? Ang gumawa ng lugar na ito ay isang ermitanyo, hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi niya pinamamahalaan ang lugar na ito bawat isa. Sabi ni Xiaoyu, tapos ka na bang magsalita? Tanong ng binata. Tama ka, ang aming guro ay hindi namamahala sa lugar na ito, ngunit ginagawa namin. Salamat sa pag-alis mo, sabi ng binata sabay turo sa labasan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1484, No time to waste with you. Napakalayo ko nang galing, kaya sa tingin mo aalis ako dahil sinabi mo sa akin. Sabi ni Linfang habang dahan-dahang naglalakad pasulong. Kung may mga patakaran, igagalang niya ang mga ito, magbabayad siya kung kailangan niya. Ngunit ito ay walang kinalaman sa mga patakaran. Sino sa tingin ng mga binata sa loob? Sa tingin mo kaya mong sakupin ang Celestial Walls Manor o ano? Sabi ng binata. Bago mo, sinubukan na niyang pumasok, pero pinaalis namin siya. Kung nabigo kang pahalagahan ng aming kabaitan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impalit. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili. Sabi ng isang babae sa tabi niya. Ang kanyang kaibigan ay mabait kay Linfang dahil kasama niya sina Fang Ling at Fang Zuan na hindi kapani-pani walang maganda. Kung hindi, hindi siya magiging magalang. Nagseselos yung babaeng yun. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Kung nagdudulot ka ng gulo, pagsisisihan mo ito. Malamig na sabi ng dalaga. Maraming tao ang pumunta sa Celestial Walls Manor, nakakita pa sila ng malalakas na cultivator ng ika-8 at ika-9 na layer ng Zunchi. Si Linfang ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-6 habang si Fang Ling at Fang Zuan ay mas mahina, kaya wala silang pakialam sa kanila. Pumunta ako dito para tingnan ang mga pader. Sabi ni Linfang na naglalakad pasulong. Ang lupa ay dumadagandong sa ilalim ng kanyang mga paa. Dapat gusto mong mamatay. Nang makita ng binata na si Linfang ay hindi lamang tumanggi na umalis ngunit binyantaan din siya, ang kanyang robe ay nagsimulang lumipad at naglabas siya ng isang malakas na chi bilang kapalit. Dong. Sang isa sa binata ay naglakad patungo kay Linfang. Nagsimulang yumanig ang lupa at umihip ang malakas na hangin. Ika-5 layer ng Zunchi at ang kanyang puwersa ay pinarami ng 100. Ang kanyang chi ay mas malakas kaysa sa chi ng isang ordinaryong cultivator ng ika-7 layer ng Zunchi. Naisip ni Linfang na nararamdaman ang lakas ng binata. Ang binata ng ika-6 na layer ng Zunchi ay napakalakas at malamang na may mas malalakas pang cultivator kaysa sa kanya sa paligid. Hindi nakapagtataka na si Xiaoyu ay pinalayas. Biz. Naramdaman ni Linfang ang puwersa ng lupa at ang kalangitan na pumapalibot sa kanyang katawan. Pinarami rin ito ng 100. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang liwanag na nagpakaba sa mga tao. Ang puwersa ay pinarami ng 100. Sumimangot ang karamihan. Ang puwersa ni Linfang ay pinarami din ng 100 beses. Sa lakas ng ika-6 na layer ng Zunchi, iyon ay lubos na kahanga-hanga, lalo na't karamihan sa mga cultivator ay unang nag-aral ng mga abstruse energies. Ang aking puwersa ay pinarami ng 100 at maaari kong pilitin ang fuse kasama ang aking mga pag-atake, kaya dapat ko siyang talunin. Naisip niya ang cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi habang kaharap niya si Linfang. Ang cultivator ay biglang naging kasing laki ng isang elepante at ang lupa ay nabasag mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang robe ni Linfang ay kumakaway at yumanig ang lupa. Sirain. Biglang tumalon si Linfang. Itinaas ng kalaban ang kanyang mga paa at lumitaw ang mga bitak sa ibaba nito habang ang chi at puwersa ay lumutang sa itaas. Asar. Tumalon muli si Linfang. Mas dumagundong ang tunog habang ang kanyang kalaban ay ibinato sa kanya ng bundok na siyang itinapon. Isang silweta ang bumangon sa hangin at hinawakan ng taong iyon. Tapos bumaba ulit siya habang nakahawak sa kanya. Hindi masama. Nakapagtataka, ang iyong puwersa ay pinarami din ng isaan. Gayunpaman, hindi ka pa rin maaaring kumilos ng walang ingat dito.
Ngayon humingi ng tawad sa aking kapwa alagad at papayagan kitang bumalik sa ibang pagkakataon. Sabi ng cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi habang malumanay niyang inilagay sa lupa ang kaibigan ng ika-5 Zunchi layer. Biz. Isang mapang-ipang lakas ang pumaligid sa kanya. Walang sumagot sa kanya, sa halip, puwersang gamulong sa alon patungo sa kanya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko sa'yo. Sabi ng cultivator na iyon habang tumatakbo patungo kay Linfang. Isang malakas na hangin ang muling umihip dala ang chi at puwersa. Ang pag-ataking iyon ay madaling pumatay ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi. Ngayon, kahit lumuhad ka at magmakaawa sa akin, huli na ang lahat. Sabi ng cultivator. Nag-condense siya ng mas maraming puwersa na ngayon ay pinarami ng 200. Gaano nakakatakot? Isip ni Linfang. Excited din naman siya. Ayaw sumuko ni Linfang, mas gusto niyang pag-aralan ang mga pader sa manor pagkatapos makita ang mga cultivator na ito. Ang cultivator na iyon ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Zunchi, kaya't matutunan din ni Linfang kung paano i-multiply ang kanyang puwersa ng 200, kahit man lang. Lumuhad bagaman. Paano kita utawa? Tumawa lang si Linfang. Ang puwersa ay isang uri ng lakas. Sa tingin ba niya sapat na ang puwersang iyon para talunin si Linfang? Slash, slash. Tunog ng isang bagay na pinutol. Ang lupa ay nanginginig, at ang hangin ay umiihip ng malakas. Bigla, sa nakakatakot na puwersang iyon, lumitaw si Linfang. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang puwersa. Sabay sabi ng cultivator na iyon. Gayunpaman, nakita niya ang napakaraming iba't ibang silhouette, hindi niya alam kung alin ang tunay na Linfang. Boom boom. Kumakalat sa hangin ang mga hagong na tunog. Bumaba ang isang kamao mula sa langit, na naging dahilan ng pagyanig ng lupa. Inangat niya ang ulo niya at biglang namutla ang maha niya. Bam! Ang nakakatakot na puwersa ay kumalat, at ang cultivator na iyon ay bumagsak sa lupa. Isang marka ng kamay ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngayon, hinahaplos niya ang mukha niya dahil masakit. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko sa'yo. Sabi ni Linfang. Tumayo ang cultivator na iyon, kumikibot ang pisngi. Sinampal siya ni Linfang. Hindi na siya mukhang mayabang. Kasabay nito, ang mga tunog ng mga hakbang ay nagmumula sa mas malalim sa loob ng manor. Maya-maya ay lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay isang magandang babae na mukhang malamig at mayabang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1485, Pagsalakay. Bakit ka pumunta dito? Malamig na tanong ng dalaga. Ang pangalan ko ay Linfang, gusto naming makita ng dalawa kong kaibigan ng mga pader. Sabi ni Linfang na naglalakad pasulong at pinakawalan ng chi. Pumunta ka para sa pader o para manggulo? Tanong ng dalaga. Bigla siyang tumakbo patungo kay Linfang na nakataas ang kamao. Ang kanyang puwersa ay pinarami rin ng 200. Hindi mo naiintindihan ang kagandang asal. Tumalon si Linfang at ginamit ang kanyang deadly demon punch. Nagbanggaan ang kamao niya at ang kamao ng kalaban, at tumunog ang mga pagsabog. Sirain. Sigaw ni Linfang. Nagpagulong-gulong ang chi at itinulak palayo ang dalaga, umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Siya ay nabigla. Hanggang sa ika-7 Zunchi layer ka pa lang, hindi ka dapat ang pinakamalakas dito. Sabi ni Linfang, nakatingin sa babaeng iyon sa malamig na paraan. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Pinagsama niya ang kanyang agility technique sa lupa. Anong mayabang na lalaki? Naisip ng karamihan. Ang Celestial Walls Manor ay umiral ng napakaraming taon. Walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan doon maliban sa isang buwan na ang nakalipas nang dumating ang isang binata at nang-ahas na kumilos ng mayabang. At ngayon, muli, isang binata ang nang-ahas na kumilos ng mayabang. Gayunpaman, ang binatang iyon ay mas mahina kaysa sa isang buwan na nakalipas. Isang malakas na puwersa ang lumipat patungo kay Linfang. Ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Walls Manor ay marunong gumamit ng puwersa, kaya't ang pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa ay nakaimpake ng isang suntok. Slash. Isang liwanag ng espada ang sumilay sa unahan. Tumalon si Linfang pasulong habang pinapag-condense ang sarili niyang puwersa. Hawak niya ang sword energies sa magkabilang kamay. Dahil ayaw mo akong papasukin, makikita ko ang sarili ko, sabi ni Linfang. Parang espada ang boses niya. Naglabas siya ng lakas ng lupa at binalot din niya ang sarili dito. Kumikislap ang mga ilaw habang may lumitaw na palakol sa kamay ni Linfang. Ginawa niya ang Earth Abstruse Energy Fuse kasama ang palakol at inatake ito. Ang kanyang lakas ay bumagsak sa dalawang tao at pinalipad sila. Bumagsak sila sa isang bato na madaling sumabog. Hawak na ngayon ni Linfang ang kanyang palakol sa kanyang kaliwang kamay at isang espada sa kanyang kanan. Nakita ng isa sa kanila ang mga mata ni Linfang at naramdaman ang lakas ng demonyong tumagos sa kanilang utak na nakakaapekto sa kanyang determinasyon. Asar. Agresibong sabi ni Linfang. Nanghina ang chi ng taong iyon, at pagkatapos ay bumagsak ang isang nakakatakot na puwersa sa kanyang katawan. Tulad ng dalawang nauna sa kanya, itinulak siya palayo. Muli siyang pinandilatan ng mukhang mayabang na dalaga bago ito tumakbo patungo sa kanya at umatake. Ikaw ay kumikilos ng walang ingat. Kung nag-aaway tayo hanggang kamatayan, patay na kayong lahat. Sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay itim na itim at parang yelo. Nang masulyapan niya ang karamihan, lahat sila ay napailing. Kumpiyansa si Linfang na kaya niyang patayin silang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas ng sumpa.
Sumpa. Hindi umatras si Lin Fang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo habang nagpapakawala ng lakas ng sumpa. Nang tumingin sa kanyang mga mata ang maganda ngunit mayabang na dalaga, pakiramdam niya ay Magi freeze over siya. Kahit na siya ay may talento habang gumagamit ng puwersa, siya ay nakalusot lamang hanggang sa ikapitong layer ng Zunchi. Noon, ang dakilang Oriental Greenfinch Rock, kasama ang kanyang imperial na sandata, ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis, depensa at pag-atake ay hindi pa rin makakalaban sa lakas ng pagsumpa ni Lin Fang. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Biglang naramdaman ng dalaga na mamamatay na siya. Ang lakas ng sumpa ni Lin Fang ay naninira sa kanyang katawan at nagsimula siyang manginig. Muli siyang tumingin sa mga mata nito at naniniwalang mapapapatay siya kaagad ni Lin Fang kung gugustuhin niya. Biz. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang lalamunan at sumigaw. Asar. Gotcha. Inihagis ni Lin Fang ang babae sa isang bato. Nakahiga sa bato ang dalaga habang umuubo ng dugo. Hindi na siya nagmumukhang mayabang, kabaligtaran, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sister, kayang talunin ni Lin Fang ang mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Paliwanag ni Fang Ling. Gotcha. Sinuntok ni Lin Fang ang ibang tao. Agad na napunit ang mga organo ng taong iyon, at sila ay itinulak palayo. Hindi nila nakayanan ang isang pag-atake. Asar. Sabi ni Lin Fang habang tinatapakan ang lupa. Ang eskinita ay ganap na wasak na may mga bitak. Naglabas si Lin Fang ng death abstruse energy na pumapalibot sa natitirang mga tao. Napakabilis, lahat ng mga kalaban ni Lin Fang ay nasa lupa, ang kanilang mga mukha ay nakamamatay na mapatla. Gumagapang sila sa lupa at malamig na nakatitig kay Lin Fang. Sorry, pero hindi mo ako pinapasok, kaya kailangan ko, sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa kanila. Tumingin siya kay Fang Zuan at sinabi, Terena, gaano kalakas? Nakangiting may paghanga si Xiao Yu na nakatayo sa likuran. Sumunod din siya. Nakarating sila sa isang mahabang koridor. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang lugar. Maraming tao ang gustong pigilan si Lin Fang, ngunit hindi niya sila pinansin. Pinilit niyang pumasok sa iba't ibang silid at patio. Sa wakas, nakahanap si Lin Fang ng isang espesyal na lugar kung saan ang mga dingding ay may kantab na parang pinakintab. May mga espesyal na enerhiya na naninirahan sa mga pader na iyon. Nang mga sandaling iyon, may mga nag-aaral doon. Napakataas ng kanilang cultivation level, at mas malakas sila kaysa sa mga taong nakalaban niya. Nakita na ni Lin Fang ang ilan sa kanila kasama ang messenger. Ang iba ay malamang na mga tao mula sa Celestial Walls Manor. Ang pinakamahinang cultivator ay isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi habang ang pinakamalakas ay isang babae. Siya ay napakaganda, matangkad, at mayroon siyang lakas ng ikasyam na layer ng Zunchi.